Hello, Gemini. Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Agad-agad, kuha tayo ng card mo. Ito po ay Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Gemini, para sa buwan ng Nobyembre. Uy, Seven of Wands. Ang unang pumasok sa isip ko, nakakaaway. Pero alam mo na hindi yung mga nakaka-connect ko na energy ngayon, hindi ka mahilig sa away. Friendly si Gemini, sociable, pero minsan misinterpreted ka. Hindi ka um, misunderstood, kumbaga, si Gemini. Pwede mo ring panoorin yung mga previous readings ko. Towards the end of this video, merong link doon ng playlist ng mga previous readings mo. For the past months, parang same energy. May pinasok na something si Gemini at merong mga tao, maaaring grupo na ayaw sa'yo. Pwede din na new role, new job role, new position, at medyo challenging yung position na to a point na yung ibang tao hindi bet yung sistema na pinapatupad mo. Maaaring pinapatupad na to ay tama at para sa iba, hindi sila sanay na ma-experience yung leadership mo. Kaya hindi sila, sabihin na natin hindi sila natutuwa. Ang Seven of Wands na core energy of your reading ay yung narinig ko pagmamatigas pero hindi siya galing from a stubborn You stand your ground, alam mo lang kasi kung ano yung tama. Para sa'yo yung tingin mong tama at kung leadership position nga ang iyong hawak, ito ay tama na in a sense na ito yung kinakailangang ipatupad. Ito ang nakabubuti para sa lahat. Sadyang may mga tao hindi lang nakikita yon. Kinakailangan mong patunayan ang iyong sarili. May ganun na enerhiya ang Seven of Wands. Pwede din na-challenge ang iyong conviction, na-challenge ang iyong prinsipyo, and you feel the need na ipatupad yun no matter what. Siguro yung iba sa inyo na papaisip na parang sumuko na kaya ako? Actually, hindi sumuko yung word Parang mag-give-in na kaya ako, makipag-negotiate na kaya ako, sundin ko na kaya sa kanila, hindi kaya sadyang kailangan ko lang makinig, hindi kaya sadyang kinakailangan ko lang na magmatigas pa, parang losing battle na magmatigas pa. At ang chariot dito, na panghihinaan ng loob, maaari na panghihinaan ng loob sa dalawang tao na parang nagtatalo sa paligid mo. Maaaring itong dalawang 'to ay enerhiya mo, pero pwede din na dalawang tao siya sa paligid mo. Pero feeling ko ikaw 'to Pero regardless, kung sino man yung dalawang tao na yan, sila ang nag-iimpluwensya ng desisyon mo. Medyo lumalabnaw yung desisyon mo na sundin kung ano yung tingin mong tama dahil sa impluwensya ng dalawang taong 'to o sa impluwensya ng dalawang enerhiya na 'to sa buhay mo. Ano yung dalawang enerhiya na yan? Ito ay intuition, exploration, coming from a heart space, coming from a place of love, ang cheesy man, pero doon ang gagaling ito. Ito namang enerhiya na to ay stable, grounded. Ah, parehas sila na may mabuting intensyon. So, maaaring ibang tao ngayon. Kasi court card yan Pwedeng ibang tao sila sa buhay mo. Ito, more on methodical. More on pragmatic itong taong to. Ibig sabihin, hintayin niya muna yung facts, hintayin niya muna kung ano yung figures, yung data, ganyan bago siya mag-take ng action. Pag-iisipan niya muna, hindi siya magpapadalos-dalos. Yan ang enerhiya ng taong to. Maaaring babae sa paligid mo, friend mo, trusted friend, siya ang iyong rock and solid foundation, kumbaga. Siya ang nag-ground sa'yo. Kapag ikaw, Gemini, ay mayroong mga decision sa buhay na bigla-bigla, itong taong to ang nagsasabi sa'yo na, oy, parang ano na naman yung ginawa mo, yung ganun, tapos papaalala nitong tao na to sa'yo na pag-isipan mo muna mabuti, huwag kang magpadalos-dalos. Ito namang tao na to, siya si follow your heart. That friend who will tell you to follow your heart, follow your instinct, yun yung nasa utak ko, iba yung nasabi ko, hearts. Follow your gut feel, follow your instinct, kung ano yung sinasabi ng puso mo, yun ang sundin mo. Actually, kaya ko din nasabi na pwedeng
ikaw din to both, yung energy na yan. Kasi part of you, siguro meron kang earth sign sa yung chart, Taurus, Virgo, Capricorn. Part of you na papaisip ka na this is not worth my time ah, kung hindi siya pinag-iisipang mabuti, kung half-baked lang siya na desisyon. Pero part of you din, yung puso mo, yung kutob mo, malakas na parang kailangan kong gawin to. Kasi ito yung tamang gawin. Ayoko nang mag-go into reason, ayoko nang gamitin yung kung anumang analysis yan. Pero ito ang tingin kong tama kasi ito ang sinasabi ng puso ko. Itong isa, sinasabi niya, gawin mo kung ano yung tama, pag-isipan mo mabuti. Ito naman sabihin niya na nararamdaman ko kailangan na siyang gawin, the time is now, kailangan ko ng i-execute to ngayon, bahala na. Ganon. So, maaaring may push and pull between two opposing forces sa utak at puso. Kumbaga, in normal day-to-day situation, para siyang nagtatalo yung utak at puso sa pagdidesisyon o sa pagpili ng isang bagay. Maaaring ito din ay desisyon kung aalis ka na sa iyong trabaho, aalis ka na sa iyong relasyon. Wala pa akong nakikitang, I mean, cups to, pero wala pa akong nakikita na it has something to do with romantic life. So, just take it general lang. Kung hindi kayo nakarelate, okay lang yan. Tapon nyo yung hindi kayo nakarelate. Halimbawa, sinabi ko, Taurus, Virgo, Capricorn. Kung wala sa buhay nyo may Taurus, Virgo, Capricorn at wala kayong kausap ngayon na Taurus, Virgo, Capricorn, okay lang. Tapon nyo yung detalye na yon. So, kaya subscribe lang po tayo para maabutan natin ang mga next na pag-upload na video. Maaaring ang naratibo na susunod ang siyang makaka-relate tayo. Pero kung wala at all, pwede din na, ah, okay lang yun. Pwede din na, ano, sa ibang tarot readers, ganyan. Ang daming tarot readers eh. So, piliin nyo lang kung ano yung nakaka-resonate kayo, tapos subscribe kayo dun. Masaya din na mag-explore tayo ng marami. Pero naniniwala din ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito at maaring iyon ay dito sa oracle card sa dulo. Kasi ang mensahe nito, mensahe mula sa universe, mensahe mula sa Diyos, universe ang sinasabi ko, katulad ng iba din kasi maaaring hindi tayo naniniwala. Meron tayong to nanonood na hindi naniniwala sa Diyos. Okay lang 'yan. Kanya-kanyang trip. So ito, um, most likely magsi-stay ka. Most likely iraraos mo kung meron kang pinapatunayan ngayon. Halimbawa, bagong kasal ka, no, bagong partnership, tas kinikilala mo pa yung family nung karelasyon mo. Ah, may part of you na pakiramdam mo makailangan kang patunayan kasi nagdududa sila sa'yo. Kung sa trabaho naman ito ay ganun din. Siguro new role, bagong boss ka, tapos hindi ka sure kung gusto ka ba nila, part of you, parang, alam mo na it wouldn't matter lalo na kung matagal ka na nagtatrabaho. It wouldn't matter na like ka ng bet ka ng office mates mo kasi work is work. Yun nga lang it helps din sa team dynamics na gusto ka nila, 'di ba? Lalo na Pinoy tayo, no? Hindi ko sinasabi na people pleaser tayo lahat, pero ang sinasabi ko is mahalaga sa atin kung ano binavalue natin, ang pakikisama at binavalue natin kung ano, kung paano tayo tingnan ng ibang tao. So, kaya ako din nasabi kanina na maaaring gusto mong balikan yung playlist ng Gemini kasi for the past months, ang nakukuha ko kay Gemini ay enerhiya ng adjustment. Nasa adjustment period si Gemini. Siguro may ginawa siyang bagong, ano na naman, may bagong adventure na naman si Gemini. At sa bagong adventure na yon, kasi head first ka eh. Gagawin mo talaga agad-agad sa bagong adventure na yon ay nag-a-adjust ka pa, tapos may part of you, kailangan mong patunayan. Medyo mabigat yung word na patunayan. Kasi yung iba sa inyo, lalo na kung mature ka na Gemini, hindi mo kailangan may patunayan. Pero meron kang simulang ipakita, kumbaga, i-showcase yung talent mo, i-showcase yung skills mo, i-showcase yung, ano ba, weight of your love towards another, weight of your affection, weight of your care. Gusto mong, you want to give. You want to show na, hindi show as in magpakitang gilas eh. Hindi masyadong ganun, pero pwede din ganun. Gusto mong ipakita yung ibubuga mo, ganun, or ipakita kung ano yung meron ka to share. Bawa, di nakita ng partner mo na
compassionate ka pala, mapagbigay ka pala, pero gusto mo ipakita yung may side of you na gusto mong ipakita. Okay. So, dahil sa adjustment period na to, meron kang gustong gawin, pero part of you, hindi ka sure, or part of you, nagdadalawang isip na gagawin mo yun. Kasi maaaring hindi mo, yun yung hindi mo feel na gawin. Hindi yung sinasabi ng values mo, ng puso mo. Pero alam mo, strategy-wise, alam mo na makakatulong yun sa'yo in the long run. Pwedeng ganon. So, maaaring may kinalaman ito sa pag-alis sa posisyon. Siguro yung iba sa inyo nasa stress na, yung iba sa inyo ay parang pakiramdam mo nalilimitahan ka. Pakiramdam mo trapped ka sa sitwasyon, pero you're trying your best para it ends well. Para hindi ka, I hate to say it, pero yun yung naririnig ko eh. Hindi ka magmukhang masama. Pangit pakinggan kasi hindi ko nararamdaman sa reading mo na may ill intention ka to begin with. Lahat good intention. Pero alam naman natin lahat, sorry sa ingay um, sa background noise na kung ano man naririnig nyo. Anyway, alam naman natin lahat na paminsan meron tayong ini-intend, meron tayong gusto na coming from a good place. Good intention siya. Let's say nakikialam tayo sa may comment tayo sa isang friend, ganyan. Pero all with the good intention yun. Sinabi natin yun kasi we care for them. Pero ang dating sa ibang tao ay pakialamera, intrimitida, um, putting words to their mouth, nakikialam, gano'n. So, ikaw, yung pinanggagalingan mo, Gemini, you don't wanna come off as nakikialam, pero at the same time, you have the good intention. So, maaaring nararamdaman mo itong wanting to prove yourself kasi yung mga tao sa paligid mo, iba na yung basa mo sa basa nila sa'yo. Sana nag-make sense yun. Parang pakiramdam mo, hindi na nila nagugustuhan yung ginagawa mo na para sa'yo naman ay para sa kanila naman. Alam mo yun? Ingat ka din, Gemini, na ikaw yung intrimitida kasi baka ikaw din yung alam mo, bagong salta ka, no? Tapos, meron kang idea of how to get things done. Pero, sa kanila, matagal na sila dun. Bakit ka nakikialam? Bakit gusto mo all of a sudden, may darating na bagong tao, bagong salta, gustong baguhin kung paano kami dito. Ganon. Alam mo yun? So, ingat ka na it will steer some drama. Yung sitwasyon mo, may chance na mag-steer ng drama around. Yung may nahulog eh. Wait, ako kunin ko lang. Ingat ka na yung sitwasyon mo or yung mga decisions mo, siya ang magsisteer ng drama sa paligid mo. At tingnan mo, Virgo nga yata yung ka-deal mo. Alam mo, kung ibang tao tong sinasabi ko, yung Taurus, Virgo, Capricorn, yung methodical, practical, yung wanting to know the facts first, grounded, saan ang gagaling, iniisip niya muna, saan ang gagaling itong decision na ito. Siya yung tao na ka-anchor mo when you make stupid decisions, ganyan. May tao sa paligid mo na nagsasabi na, ops, teka lang, Gemini. Parang, sino may sabi sa'yo gawin mo yan, saan nang gagaling, sila yung nakikinig, sila yung stable, emotionally stable mong friend. You might want to seek advice from this person. Kung ibang tao to you might want to seek advice from them at maaaring sila, mag-heart to heart talk kayo. Maaaring sila ang magbibigay sa iyo ng kaliwanagan sa iyong sitwasyon. May period of contemplation. Para mag-step back ka muna eh. Mag-step back ka muna at mag-iisip kung tama ba itong desisyon na gagawin mo. Meron, alam mo yun, naiipit ka na. Naiipit ka na at meron pang mga tao na may drama na. May drama na around, nagko-cause na siya ng drama, nagko-cause na siya ng, ewan ko, catfight, hindi na nagkakasundo. Hindi ko makita na argument siya, pero it's more of, maraming, parang naghalo-halo na um, gusto mong i-share yung insights mo, pero baguhan ka, naghalo-halo na yung, um,
you have that good intention pero yung ibang tao, ibang dating nun sa ibang tao. Tapos meron ng mga tao na nabubwisit sa actually hindi mo alam eh. Baka hindi mo alam, nararamdaman mo lang. Nabubwisit na sa mga ginagawa mo. Pero ikaw kasi, nanggagaling ka nga sa good intention, tapos nanggagaling ka sa gusto mo lang i-share. Na ito yung POV ko, guys. Hindi mo naman hinihiling na pakinggan ka nila, shinare mo lang. Tapos yung iba minasama yun. Or minamasama, or mamasamain. So as a result, dahil nararamdaman mo na ganun, parang yung plano mo, lumalabdaw na, hindi mo na siya fully magawa, or hindi mo na siya fully ma-execute kasi parang iba na yung tingin sa'yo ng ibang tao. While by nature, hindi kayong tipo na mag adjust sa opinion ng iba kasi go-getter ka din eh. Gagawin mo din kung ano yung may adventures, air sign ka, may adventurous ano ka din, spirit, may adventurous vibe, may child-free, chi- childlike ano ka, pwede din child-free. Ayaw mo ng ayaw mo magkaanak, pero yung kadil mo ngayon gusto bigla ng anak. At nanggagaling ka dun sa, I don't wanna bring a child in this world na, na hindi sapat ang ipon ko, na harsh ang world, yung mga ganong ideals. Parang doon ko nanggagaling, tas gusto mong i-convince yung kausap mo na to think that way, na medyo papushi na, ganun. Yung papushi na part na yun, parang minamasama na ng ibang tao. Tapos ito pa, pwede din na nalaman mo, may good intentions ka, no? Nalaman mo bigla na parang they did something behind your back, or pinag-uusapan ka ng mga tao sa paligid mo, binabackstab ka, ganyan. Sanay ka na, alam mo yun, sanay na ako eh, pero sasabihin mo siguro sa mga tao, sanay na ako, pero siguro ito na yung time na aalis ako. Part of you gusto na umalis, pero part of you gusto magstay kasi alam mo na mag-work out yung plan mo, or part of you gusto magstay kasi alam mo na maganda yung ano mo, the universe has your back kasi maganda yung intention mo. Maganda yung plano mo, ganyan. Pero ingat ka, Gemini, na dahil maganda yung plano mo, sobrang tiwala ka sa plano mo, ay, alam mo yun, imamanipulate mo yung sitwasyon para everything will go as planned. Ingat ka sa ganun. Ingat ka din na magsistay ka kahit naaapi ka na. Siguro kasi sobrang positive mo, hindi mo iniisip na inaapi ka, o sa sobrang positive mo or forgiving mo, hindi mo maiisip na lolokohin ka ulit. May rason kung bakit nasa gitna, gitnang-gitna mo tong contemplation or yung Virgo at itong Princess of Pentacles. Maaaring it's all about the money, doon mapupunta yung decision mo. Pwede din na yun nga, existence ito ng isang tao sa paligid mo na sobrang grounded. Sila yung ano mo friend mo na may magbibigay sa'yo ng sage advice. Full of wisdom na tao, practical, methodical, hindi siya katulad mo na padalos-dalos. Pwedeng baliktad. Siya yung padalos-dalos, ikaw yung ikaw yung methodical. Basta, gitnang-gitna yan kasi seek the counsel of this person. Maaaring kailangan mo muna mag-step back, mag-recharge, wag arya ng arya, wag push ng push kasi hindi na maganda yung mga sinasabi ng iba. Of course, okay lang na okay yun na you wouldn't give a budge about what other people are telling you. Maganda yun na confident, ganun tayo ka-confident. Pero tandaan mo na it pays to listen din sometimes. Tapos may magician card ko pa dyan, reverse to. Manipulation. Pipilitin mo lahat na will go, ididirect mo lahat, i-heard mo lahat para lang masunod yung ultimate plan mo. Ingat ka sa ganun kasi baka ang kinakailangan mo lang man talagang gawin to walk away from the situation that no longer serves you. Hindi ka aalis eh. Hindi ka aalis tapos sort of kung ano man yung mistakes na nagawa in the past, maaaring failure, maaaring cheating, panloloko, hindi mo siya susundin. Hindi mo pakikinggan. So, with the magician at the sun card here, ayan o, magician. Walang maayos na plano ang siyang magkakos ng more drama at magkakos ng more
sadness. Pwede din na sa sobrang confident mo dun sa plano mo, makakalimutan mong makinig. One, two, makakalimutan mo na isipin yung grupo or isipin yung kapakanan ng ibang tao. As a result, ayun, ligwak ang plano. Walang nangyaring maganda. So, maaaring ang mensahe sa'yo ay makinig at go all the way. Gamitin mo yung mga sinabi sa yung advice to go all the way with your plan. I-implement mo siya, i-tweak mo ng konti yung plano mo based sa feedback ng mga kaibigan mo, ng ibang tao, kasi baka kinakailangan mo lang din hingi ng opinion ng iba para totally maging upright si magician. Yung ma-realize mo na you have all the resources that you need at ma-realize mo na kailangan mo lang ng maayos na plano. Oh, Cancer yata nakuha din to remember the bones. You're not starting from scratch. You're building from what you have learned in the past. Maaari kinakailangan mong i-reverse engineer. Ito, period of contemplation to, hermit. I-reverse engineer mo yung mga ginawa mong tama noon at paano mo ulit ma-apply yun sa bago mong plano. At the same time, reverse engineer, ano yung mga mali mong ginawa noon at kunin mo yun para hindi mo na siya gawin ulit. Remember the bones, di ba? Bones, sila ang yun ang nagko-contain ng ating DNA. So, dahil yun ang parang siyang repository ng mga natutunan natin dati at mga lessons na nakuha natin dati. Yun din yung sinabi ko, di ba? Basta siya yung bank, kumbaga knowledge bank mo. I-ano mo yun, ihukayin mo yung knowledge bank na yun at isipin mo, um, ito nga, oh, mag-contemplate ka. Kung ayaw mo makipag-usap dun sa, mag-heart to heart dun sa kaibigan mo na tingin mong makakatulong sa'yo, mag-ground sa'yo, magpapaalala sa'yo kung sino ka. Kung ayaw mo siyang kausapin, bahala ka sa buhay mo. Sige, basta pag-isipan mo mabuti, mag-reflect ka. Ano yung mga kinakailangan mo ng i-let go? Ano yung mga nangyari nung nakaraan na may natutunan ka at paano mo ini-implement moving forward? You're not starting from scratch. You are starting from where you left off. Wow, where you left off. You're starting from yung parang i-build mo lang yung mga lessons mo na in the past. So, iwan ko na yun doon, Gemini. Salamat sa pagbisita at sana makita ko kayo ulit. Subscribe lamang po para makita nyo yung mga susunod na videos. Pwede din like kung na-like nyo. Sana makita kayo ulit next time. Bye-bye! Ako po si A.